Noong mga nakaraang month, may naghahanap sa akin kasi ng Montero. As in, ang kulit-kulit niya. Sir, Montero, baka meron ka na dyan, Montero. Sir, kahit matagal hihintayin ko. Sana all. Sir, ano ba, mayroon ka na ba, Montero? Tapos yun, mga ilang buwan lang yun, lumipas din, wala na bigla. Kaya ito ngayon, meron kaming Montero. Hopefully, mapanood mo ito kasi hindi ko na mahanap. Actually, binabalikan ko kanina. Hindi ko na mahanap yung conversation namin. But anyway, sana mapanood mo ito kasi ganito yung hinahanap mo na 2015 model and ang budget mo, pasok na pasok dito. Papakita ko sa inyo. Yan. 2015 model Mitsubishi Montero Sports automatic transmission 4x2 diesel engine. Ang budget kasi noon actually nasa 500,000. Pero usually, kapag Montero Sports na mga 2015 model, talagang mag-range pa siya from 550 to 600,000. So ito, ang offer sa atin nito is 500,000. Yun nga lang, medyo madami-dami yung kailangan natin i-touch up. Okay? Unahin na natin dito sa exterior. Exterior, actually, sinilip ko na kanina. Basically, kailangan na to ng buong hilamos, buong repaint. Kasi kalat-kalat, although maliliit, pero kalat-kalat yung damage na. Unahin natin ang hood. Ito, faded na siya, magasgas na. Yung bumper niya, ayan, may mga tama na rin. So, hindi naman pwede touch up yan. Ganon din dito sa side. Yung fender, ayan o, maliit lang sana. Yung pinto, hanggang dito. So medyo may mga maliliit na tama pero talagang paikot na siya. Ganon din dito sa bumper sa likod. Yan o. Yung pinto, ayan, may mga maliliit na damage hanggang dito sa side. Kaya recommended ko talaga nito, ipapabuo na ito. So usually ang buo po nito mag-range to ng para mga nasa kung magandang repaint talaga, magbabudget ka nito mga 35 to 40,000 plus interior detailing. Kailangan din siya ng interior detailing, acid rain removal, so kasama na yan lahat. Sabihin natin mga talaga, mga 40 to 50,000 ang kailangan mong i-budget. Mas lalong gaganda na ito. Sa tires naman, wala siyang problema kasi makakapal pa yung tires. So more or less mga 70 to 80% pa yung tire thread niya. Then, yung headlight niya, konting lang to. Buff lang para malinisan. And yung mga salamin niya, yan. Watermarks remover. Okay. So, yun na. Silipin nyo ang interior. Yung interior niya, basically, medyo medyo madumi. Kailangan talaga ng detailing. Although stock siya, kaso na-stock din syempre, nalikabuhan, madumi na ang ceiling niya. So kailangan na rin talaga ng detailing ng ceiling. Tapos yung amoy talaga niya, amoy stock tapos nilagyan pa ng perfume. So definitely hindi maganda yung amoy niya. Tapos ito, ipapalaundry lang naman to. Ang mattings niya, detailing lang din yung kailangan. Once na detail to, interior and exterior, panalo to. Okay, second row. Dito, second row. So far, kompleto pa naman siya. Mattings niya, maayos pa yung maayos pa yung mattings niya. Oh. Tapos, etong mga upuan niya, yan, hanggang sa pinakalikod. So, mas maganda nito ipatanggal talaga ito ng mga seat cover para pati yung mga nasa loob malinis yan siya. So, interior detailing. But anyway, kami na ang bahala niyan kung sakali. Pag-usapan na lang natin yan. Alright? Dito sa pinakalikod, tingnan nga natin. Yung. So, ito ang possible na kumakalampag. Yan. Tools. Pero hindi ito yung jack na para dito.
hindi ganito yung jack ng Montero. Yan, dapat ganito siya. Pero hindi na siya yung original. Okay. That's it. Exterior, interior detailing, yun lang talaga ang kailangan gawin dito. Then sa aircon niya medyo mahina kasi yung lamig, so papalinisan lang din yung lamig. Maliban doon, ano pa nga, yung documents niya kasi actually lost CR po ito, nawawala yung CR niya. Pero wag kayong mag-alala, hindi to kagaya nung video ko nung nakaraan. Lost CR po siya, naka-encumbered po siya. So ang gagawin po natin, mag-request sila ng second release of chattel mortgage. Then magpapaduplicate sila ng CR. So sabi nila para hindi mahirapan, sila na ang bahala magpa-transfer papunta sa new owner. Anyway, kilala naman natin ang owner nito. So, pagtulungan na lang natin if ever. Okay? Anyway, ito lang, pinapakita lang namin to sa inyo. If ever magustuhan nyo as is, pwede nyo to kunin sa halagang 500,000. Wala na rin kaming gagalawin. Kasi yun talaga yung presyo ng owner. So, tulungan na lang natin kasi subscriber din natin siya. And, sa document, sagot na nila. Maliban doon, if ever gusto nyo to na kami yung mag-aayos, kami yung mag-interior detailing, exterior detailing, ipa-check natin yung aircon. So more or less, kami na yung magpa-repaint. Siguro magpipresyo kami nito mga 550 to 570,000. Hindi pa natin yan ma-finalize, pero hanggang doon, yun yung possible na nakikita ko. Pero hindi to aabot ng mga 580,000. Okay? So, kaya if ever interested kayo dito, tawagan nyo agad kami, silipin nyo, bisitahin nyo yung test drive show. Pero ngayon, pansamantala, samahan nyo ako yung test drive natin. Tara! Gaya ng nakaugalian, syempre, babalik ulit tayo dito sa pagtitest ng sasakyan off-road. So papakinggan natin, obserbahan natin kung kumusta siya off-road, baka may mga kalampag siya sa pangilalim or kung ano man. So dito tayo ulit, babalik tayo dito kay off-road natin. Dito kasi matitest talaga natin kung may mga kalampag siya, kung may mga loose na siya sa pangilalim. Yan natin ang gagawin. Oh ha? Oh ha? So far wala akong naririnig sa front. Doon naman sa back, meron akong konting naririnig, pero common siya. Parang madalas kapag Montero na ganito, madalas ko yan naririnig. Hindi ako sure, baka yung sa reserve tire lang yan sa ilalim. Ano, siguro naririnig din nila yan, ano? Pero hindi siya kalampag. Parang garo ka din naman. Oo, parang ganyan siya. Anyway, mamaya ipasilip natin sa ilalim. Pero sa, yan o, sa suspension niya, ang ganda pa ng suspension niya. Oh. Oh. Solid oh, solid. Wala kang marinig na kalambag sa harap. Ang baba ko na ikot ka rin. Pwede ka mag-ista rin. Okay. Iba talaga yung power ng Montero. Malakas. Ito yung kagandahan kapag tinitest dito sa ano. Actually, madaming nagme-message sa akin, Sir Ton, bakit hindi ka na nag-off-road testing? O, kaya ito ngayon, pagbibigyan natin, mag-off-road testing. Diba? Off-road talaga to. At least ito, kung mayroong interesado kahit nasa malayo kayo, at least ito nakikita nyo kung paano natin tinitest to. Yan, no? Anyway, 4x2 lang po ito. 4x2 lang ito na Mitsubishi Montero Sport.
Yan. Alright. Solid. Nice one. Meron na nga akong nararamdaman na iba. Alam mo yan, nahihilo ako sa nahihilo ako. Ito yata. Ay, shout out dyan sa mga ayaw din sa perfume sa sasakyan. Nakakahilo ang amoy. But anyway, solid to. Wala, maganda yung pangilalim. Meron lang ipapacheck. Meron lang tayo ipapacheck yung nasa likod na tumutunog. Pero tingin ko hindi yan sa problema sa suspension, sa pangilalim. Baka possible nga lang sa reserve lang or baka sa tools lang yan. Ganda pa. Anyway, ito, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Ito kasi stock to na sasakyan na to. Umuwi lang yung mayroon lang, parang nasa ibang bansa yung pinakamayari, may pinag-iwanan, kaya na-stock talaga. Kaya kung titingnan mo, ito meron siya dito note. Change of timing belt odometer is 182,965. December 12, 2021. 2021 na. Ngayon, ang odometer niya is only 185,311. Ibig sabihin, tumakbo lang siya ng 3,000 kilometers sa ilan ba? 2021, 2022, 23, 24 sa 3 years. So, na-stock nga talaga siya. Tapos, ito, isa pang problema. Aircon, medyo mahina yung lamig niya. Ipapacheck natin to mamaya sa technician kung anong problema nito. But anyway, itong mga pinapakita namin sa inyong problema, maggagawin pa namin to, mga aayusin pa namin to dito sa sasakyan. If ever magustuhan nyo to. Kasi actually, hindi ito sa amin unit. Pumunta lang sa akin yung mayari. Subscriber po natin siya. From Sorsogon lang din. Subscriber po natin. Follower din natin. Sabi niya, Sir Don, tulungan mo naman ako may benta tong Montero na to. Iwanan ko na sa'yo muna. Dyan muna sa'yo. Babalikan ko na lang mamaya. Para at least may time ka na mapakita sa mga subscriber nyo yung unit. So ito nga. Mabilisan lang to kasi mamaya asikasuhin pa tayo. So far sa driving naman niya, nabaganda pa rin niya. Ang handling niya, ang shifting niya, ang power niya, iba talaga, iba. Iba talaga ang power ng Montero. Sumisipa. Medyo maingay lang siya kapag natakbo kasi ang gulong naman niya, yung tires niya. Ewan ko, mayroon kasing brand talaga na maingay siya sa kalsada. Kagaya nung natin, yung Mirage, napansin mo yon. Ang ingay niya sa kalsada. So, the same to. Ganda Yan, pasensya na po, tayo po yung tatabi kasi yung mga tricycle nasa gitna ng kalsada. Grabe Ganda. Ganda niya tumakbo. Again, this is 2015 model, automatic transmission 4x2 with 185,000 odometer. Okay, tatabi po kami pasensya na po, tatabi po kami. Ganda, ang ganda. May konting kabig lang siya pa kanan, pero konti lang naman. So, alignment. Tapos, wala naman siya, hindi naman siya nagwi-wiggle. Kahit natakbo na tayo ng mabilis, walang wiggle siya. Ganon din sa pag-brake, hindi rin siya nagwi-wiggle. Kumakanan lang talaga siya pag nagbe-brake ka. Okay.
Sige.